The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang araw po sa ating mga karadyo agri at sa ating mga kapalay. Ayan, so ngayon po ay isang panibagong episode na naman po ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ang sa inyo hanggang mamayang alas 3 po yan ng hapon. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Filmek kasaganaan para sa bayan. Ayan, so sa mga nakatutok po sa atin via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmek, magandang araw po. At gayon din sa mga nakikinig po sa atin sa pamamagitan po ng 90.1 FM na frequency channel po sa inyong mga radyo. Sa mga nakatutok na rin po sa Facebook page or sa official Facebook page ng DA PhilRice, isang magandang araw po sa ating lahat. So bago po tayo magsimula sa atin pong isang makabuluhang kwentuhan, syempre po batiin po muna natin ang lahat ng ating mga kasamahan dito po sa Filmek. Starting off, of course, with our Director for Dr. Jonicio Alvindia, sa atin din pong Director 3, Sir Joel Vidator, sa lahat po ng mga Division Chiefs at mga Section Heads. At syempre po sa lahat ng ating mga kasamahan, lahat ng mga staff, utility personnel, guards on duty, at sa mga nasa kantin po, ayan, sa buong Filmek community, magandang araw po sa inyo. At syempre sa lahat din po ng mga nasa sasakyan at the moment or nasa kani-kanilang mga tahanan. So kung nasaan man po kayo ngayon, ayan, isang magandang araw po. At pwede nyo pong i-comment ang inyong mga pagbati, ang inyong mga shoutouts sa mga nagsa-celebrate din po ng kani-kanilang mga birthdays ngayon, anniversaries, monthsaries. Ayan, pwede nyo pong i-post yan or i-share or i-comment sa atin pong Facebook page. Gayon din po sa Facebook page din po ng DA PhilRice. Syempre, babatiin din po natin ang ating mga karadyo, agri at kapalay mula sa Philippine Rice Research Institute, sa pangunguna po ni Executive Director Dr. John De Leon at sa kanilang Development Communication Head Dr. Hazel Antonio at sa lahat po ng mga staff po dyan sa PhilRice. Bukod po sa tayo nga ay napakikinggan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice at DA Filmek. Kaya po ulitin ko ha, kung meron po kayong mga naisabatiin, i-shout out, ay maaari po ninyong i-comment yan sa mga nabanggit po na mga Facebook pages. At gayon din po kung kayo po ay meron pong mga messages, mga katanungan, suggestions at pagbati, ay nakabukas din po ang ating Radio Agri Text Hotline 0962-119-7445. Gayon din po ang PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. Gayon din po kung may mga questions kayo, suggestions, at ilan pang mga impormasyon na nais nyo pong malaman sa Philippine Rice Research Institute, ay sa naturan pong hotline na 0917-111-7423 po ninyo, maaari po kayong mag-reach out. Patuloy po tayong pinagkakatiwalaan ng mga ahensyang gaya ng PhilRice, yung atin pong potential sa radyo pagdating po sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalaya. Ayon nga po sa isang report ng National Telecommunications Commission o NTC, sa 1,000 active radio stations po sa bansa, 300 o 300 po dito ay engaged sa mga agriculture programs. Sa loob ng 10 taon ay patuloy po ang partnership at engagement dito sa mga radio stations gaya po ng Radyo Agri 90.1 FM upang makapaghatid ng mga kaalaman sa mga magsasaka. Ang mga engagements po na ito sa katagalan ay tinawag ng Palay Bida, kung saan isa nga po ang ating himpilan, ang Radyo Agri, sa katuwang na po pagdating sa pagbibigay ng mga bago at relevant information sa ating mga kapalay at sa ating mga karadyo agri. Ayan. So para po sa atin pong topic ngayon pong araw na ito, ayan, kahit po kabilugan ng buwan or kahit hindi kabilugan ng buwan, ay
sabi nga po sa mga karadyo agri at mga kapalay po natin ng mga magsasaka ay mayroon pong tinatawag na mga vampira o vampires sa palayan. Yun, so aktibo na naman po sila at ito nga po yung tinatawag na itim na atangya o rice black bug o RBB. So yun po yung tinaguriang vampira pagdating po sa mga palayan. So ang rice black bug o itim na atangya, ito po ay sumisipsip ng katas sa puno at mahilig po itong magtago sa pagitan po ng mga suwi ng palay. Maliit man po ito pero napakalaki po ng kanyang maidudulot na pinsala mula po sa paninilaw ng mga dahon, pagkatuyo ng uhay, hanggang sa tuluyan pong bumagsak or humina po ang ating ani. Kaya po napakahalaga na makilala natin ang galaw ng mga peste na ito para masiguro din po natin na maging tama ang ating pamamahala at syempre, alam din po natin kung paano po natin ito maiiwasan. So sa araw po na ito ay tatalakayin nga po natin itong rice black bug. Paano ba ito namumuhay, yung mga pinsala o damages na posible pong maidulot nito? At higit sa lahat, paano po ito epektibong makokontrol sa paraang praktikal at kayang gawin po ng ating mga kapalay at karadyo agri. At dahil po dyan, yan. So muli po nating makakakwentuhan sa pamamagitan ng Zoom si Kapalay Leonardo Marquez, ang Science Research Specialist po at isa ring crop expert mula pa rin po sa PhilRice. Ayan, magandang araw po Kapalay Leonardo. Ayan, welcome po ulit sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ayan, so ito po yung ikalawang beses at magiging suki namin kayo, sir. So, bago po tayo mag-start, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong mga oras po na ito. Okay. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Babatiin ko na rin po yung aking mga office mates sa PhilRice kasi last time sabi nila nanood daw sila pero hindi ko raw sila binati. So, ngayon, binabati ko na po ang ating mga kasamahan sa Crop Protection Division at lahat na po ng ating mga ka-PhilRice na nakatunghay po sa ating programa ngayong hapon. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Ayan po. So nilahat na po ni Sir Leonardo para po wala na siyang makalimutan. Tama po. Opo. And ayun po, kagaya po na nabanggit ko kanina, ito po yung ikalawang beses po na makakakwentuhan natin si Kapalay Leonardo kung saan yung una po ay napag-usapan natin yung tungkol sa mga daga at ilang mga impormasyon paano po sila na kumbaga na may merwisyo at the same time po ay nalaman din natin paano po makokontrol yung pagdami po ng mga daga sa atin pong mga palayan. So ngayon naman po, itim na atangya o rice black bug naman po ang ating pag-uusapan at idire-diretso ko na Kapalay Leonardo. So sa una po nating tanong, ano nga po ba itong tinatawag natin na rice black bug o itim na atangya at bakit nga po ba ito maituturing na mapanganib po sa ating mga palayan? Okay, ang itim na atangya, o sabihin na natin na diretso RBB, rice black bug, ito po ay isang bug o isa pong insekto na miyembro po ng order Hemiptera. Mayroon po silang sucking mouthparts at ang kanila pong ginagawa ay sinisipsip po nila yung katas ng palay. Kaya po sila inakapagdulot ng tinatawag na bug burn o yung pagkasunog ng palayan. Tinatawag po silang mahalaga o mapanganib na peste po ng palayan kasi sila po ay kabilang sa itinuturing na major insect pest ng rice. Pag sinabi po natin major insect pest, ito po yung mga peste ng palay na kung manira ay maluwang at saka matagal yung kanilang pamiminsala. Ibig kung pagdating sa panahon ay matagal yung kanilang sakop na season at saka po mahirap po silang kontrolin. At sigurado nga po na malaki po ang nakababawas nila sa aanihin ng ating mga magsasaka pagka po sila ay nasira o dinapuan po ng RBB. Ayun. So, kumbaga po ay kumbaga challenging po, masasabi po natin na challenging sa atin pong mga karadyo, agri at kapalay na mga magsasaka. Ito pong pagkontrol po sa mga rice black bugs o sa mga itim na atangya. At yun nga po, isa siya sa maituturing na major insect pest. Kumbaga kahit maliit po siya, malawak po yung damage at matagal din po yung destruction o yung effect po ng destruction po ng RBB. Ayan, kaya po napaka-importante mga karadyo, agri at mga kapalay na mapag-usapan natin at kahit
kahit papano po ay mahirap man siyang kontrolin, pero kahit papano malaking bagay po itong mga mai-share sa atin ni Sir Leonardo para at least po alam natin papaano natin sa una pa lang mape-prevent yung pagdami ng mga RBB sa atin pong mga palayan. So for my next question naman po, ano-ano naman po yung mga yugto ng buhay ng RBB at papaano po ba kumakalat itong insekto na to sa atin naman pong mga palayan? Ang RBB po ay mayroon po silang incomplete metamorphosis. Ang ibig po sabihin nun, mula sa itlog, pag ito'y napisa, magiging nympha o nymphs, and then yung nymphs ay undergo ng ilang molting bago siyang maging adult. Ang ibig sabihin po nito, ang hindi lang kumakain ng palay ay yung itlog na stage. So mula pagkapisa hanggang sa maging adult, ito ay naninira ng palay. So ngayon, paano ba sila kumakalat? Siguro dapat nating malaman na ang mga RBB po ay ang tawag po dyan nung una ay Malayan black bug at ito po ay nanggaling sa ibang bansa. Ang una pong naapektuhan dito sa atin ay ang isla ng Palawan. And then ito po ay lumipat sa iba-ibang puluna ng ating bansa at naging peste na nga po ng ating palayan. Paano sila po nakakalipat? Sila po ay mga strong flyers o yung po kanilang mga pakpak ay aktibo po nilang nagagamit at sila po ay nakakalipad ng palayo. Ngayon po, ang dapat siguro nang malaman ng ating mga tagapakinig o ng ating mga magsasaka, ang mga RBB po ay naaakit sa liwanag ng buwan kasi po ito ay ginagawa nilang gabay para sa kanilang paglipat sa ibang lugar. So ang mga RBB po ay naaakit sa buwan 5 araw bago mag-full moon at 5 araw pagkatapos ng full moon. So siguro tulad po na sinabi nyo kanina sa inyong panimula ay kaya sila tinatawag na vampira sa palayan kasi naaakit sa buwan, kulay itim, tapos sumisip-sip ang kanilang sira kaya sila ay naging vampira. Okay. Ngayon, ang mga pag-aaral po ay nagsasabi na mas marami ang naaakit sa liwanag, hindi lang liwanag ng buwan kasi kung maraming street lights o ilaw, napapagkamalan din nila ito o na source ng liwanag at ito yung kanilang pinupuntahan at sila'y naaakit. May mga pag-aaral po na nagsasabi na pagka po mayroong tanim na palay, mas kaunti po ang naaakit sa ilaw kumpara po sa panahon na walang tanim. So, mas marami po yung insekto na lumilipad o napupunta sa liwanag ng poste o kaya sa ATM. Kung matatandaan ninyo, nung palagay ko po December ng 2023, mayroon po isang ATM na pumalat sa social media na punong-puno po ng RBB at meron naman po isang poste na halos nadudulas po yung mga sasakyan dahil sa kapal po ng RBB. So, kumakalat po sila sa pamamagitan po ng paglipad at pagpunta po nila sa ibang palayan, lalong-lalo na po sa panahon po ng kabilugan ng buwan. Ayun. Kaya po pala, oo, kasi nga pasok nga po sa description yung RBB bilang vampira. Yan, oo nga. Dahil mas attractive po para sa kanila. Kumbaga yun siguro yung nagiging guide po nila kung saan po sila pupunta. Yung mga ikagaya po ng kabilugan ng buwan or pag full moon, tapos yung mga pose ng ilaw. Kaya po pala, oo, nabalitaan ko nga rin po yung na yon, yung nag-viral po na social media information na yun na yung isang ATM machine nga po ay maraming insekto. So yun pala yung suspect, kumbaga yung mga RBB po pala yun. Tama po. So ito naman po, para po sa akin susunod na question, kailan po ba masasabing pinaka-aktibo yung rice black bug o yung RBB? At sa anong yugto ng palay po ito yung pinaka-mapaminsala po? Okay, nabanggit natin kanina na yung RBB ay aktibo sa paglipad o sa paglipat sa ibang lugar kapag kapilugan ng buwan. Pero pagka po ang pag-uusapan natin ay yugto ng palay, wala po silang pinipili. Kung sila po ay madapo sa bagong tanim, sila po ay dadapo sa wala nang
na ani na o kaya yung aanihin pa lang, sila po ay pupunta doon. Mhm. Kahit po hindi palay, sila po ay dadapo. Opo. Pero ang pinaka-paborito po nila ay yung panahon ng booting hanggang sa ito po ay mag-ani. Gustong-gusto po nila ito dahil ito po yung panahon na na-reach na po ng palay yung pinakamakapal na yugto ng kanilang canopy. So yun po yung mga gusto ng RBB, yung makapal na tanim. Halimbawa, si farmer gusto niya nagpatanim siya, marami siyang punla, o kaya sinusunod pa rin niya yung dating kinagisnan nila na 120 kilograms per hectare ang pinupunla at itinatanim at makapal kagad. Ito po yung gustong-gusto ng RBB, lalo na po pagka umabot na po ito ng booting stage. Pero ulitin ko po, wala silang pipiliin na stage, pero pinaka-paborito po nila yung booting stage hanggang sa ito po ay bago anihin. Lalo na po na-mention nyo din po kanina na dun sa life cycle po ng RBB, ang hindi lang po nakakapaminsala ay sa panahon po na sila ay itlog. So the moment po na sila ay hindi na itlog, kumbaga na ano na sila, pwede na po silang maging distraction po sa ating mga pananim na mga palay. Tama po yun. Actually, mas maraming nymphs, mas mabilis po yung kanilang paninira dahil ang nymphs po o yung mas batang stage niya ay wala pang develop na wings. So pag siya ay nadapo sa isang, halimbawa sa isang tumpok ng palay o sa isang hill, ay hindi na siya magpapalipat-lipat hangga't wala siyang pakpak. So malakas silang makasira dahil nananatili sa isang spot lang at lilipat lang po sila na malapit lang din sa spot na yun kapag nasunog na o nasipsip na nila ng tuluyan yung palay po. But regardless, yung distraction po nila ay pa din, kumbaga matindi. Bagamat wala pang, kumbaga po hanggat wala pa silang wings or pakpak, pwede nilang ma-destroy yung certain area na yon. But kapag po nagkaroon na sila ng pakpak bilang strong flyers nga po sila, ay mas malawak po yung nagiging distraction po nila. Ayun. So for my next question naman po, ano-ano naman po ba yung mga malinaw na mga palatandaan na meron pong rice block bug na po sa mga palayan ng ating mga kapalay? Ayan. Siyempre, unang-una, pag nakita na natin yung insekto mismo, yung RBB, na nakadapo doon sa palayan. Okay. Pangalawa, kung tayo naman po ay nag-observe lang sa ibabaw ng palayan, kung pwede po natin ipakita, ma'am, yung ating picture na yung may paninilaw. Ayan. Yun so, po yung yan. Ayun. Pagka po RBB ang may pinsala o nakasira, ganyan po yung itsura ng kanyang sira. Una po ay mapapansin natin na naninilaw, tapos kung yan po ay mas bata pa, magkakaroon po ng pagkabansot, tapos hindi siya masyadong magtitiler. Pagka naman po sobra na yung kanyang sobra na yung populasyon o makapal na talaga yung populasyon, maaari na pong magsanhi siya ng pagkatuyo o yung tinatawag po natin na bug burn. Ngayon, baka po isipin ng ating mga kapalay, ng ating mga farmer, baka nalilito pa sila sa itsura ng bug burn at saka ng hopper burn. Yes po. Yun naman pong tinatawag na brown plant hopper. So, ang palatandaan po natin pagka po tayo nasa malayo, yung paninilaw po na yan malawak o gradient na may lugar na naninilaw, tapaberde, wala pong solid na isang lugar na nadilaw lang. Ang dahilan po niyan, ang mga RBB po kasi, pagka sumipsip, lilipad, sisipsip, lilipad. Hindi po katulad ng BPH o yung brown plant hopper. Hopper nga po siya. Yung hindi siya nakakalipad ng malayo, kundi hopping, palipat-lipat lang. Kaya po, pagka po siya ay nakasira o nakagawa po ng burn, naka-lamp po o nasa isang lugar na brown. Tapos yung brown na yun, papaluwang. Okay ngayon, pero wag po tayong pakakasiguro dahil ang RBB po, dyan lang po nagsisimula, pero pwede po niya talagang ma-burn talaga yung palayan. Kung pwede po natin pakita yung isa pong picture na pagka po malala na, ay ganun yan po yung bago. Bago pa lang po yung palay, pero yung isa po, yan. Pagka po ganyan na ang pagkatuyo, ay halos wala na pong
aanihin si Mhm. farmer. So yan po yung mga palatandaan na may sinira po na paninira po ng RBB sa ating palayan. Mhm. So grabe po, ganyan kaluwag or kaluwang yung posibleng destruction po ng mga RBB, ano? So Opo, tama talagang po. oo, so very alarming po ito sa ating mga kapalay na mga magsasaka. Ayan. So yun po yung ilan pa lamang po yan sa mga impormasyon tungkol sa rice black bug o sa mga tinagurian nga po, sabi nga namin kanina, mga vampira o mga vampires po ng ating mga palayan. So bago po tayo magpatuloy, ayan, magbasa po muna tayo ng ilang mga pagbati, mga comments po ng ating mga kapalay at ka-Radyo Agri. Ayan, so nakita ko kanina sa Facebook page po ng Radyo Agri ay nakatutok po si Kapalay Romel Livid at nakatutok din po si Kapalay Jenny V. Cayetano Lopez. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok at syempre sa mga nakatutok din po sa Phil Rice Facebook page. Ayan, magandang araw din po sa inyo. At yun po, kung meron po kayong mga katanungan in relation po sa ating topic ngayon, which is yung RBB o rice black bug o yung mga itim na atangya, pwede nyo pong i-comment yan sa ating live stream ngayon sa ating Radyo Agri 90.1 FM na Facebook page at gayon din po sa DA of Phil Rice Facebook page and gayon din po sa DA Philmec Facebook page po. Ayan, so patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po yan sa Philippine Rice Research Institute. Katuwang po ang ating himpilan, ang Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, maaari nyo rin pong mapanood yung mga na-miss po ninyong episodes sa ating page at gayon din po sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. Sa mga hindi po naabutan o hindi po agad nakapagbukas ng radyo or hindi agad panood sa ating live stream ngayon, ayan, wag po kayong mag-alala dahil muli po ninyong mapapakinggan ang ating episode ngayon sa Sabado po yan ng hapon sa 90.1 FM ng inyong mga radyo. At again po, sa atin pong YouTube channel ay matutunghayan po ninyo itong episode na to. Gayun din po yung mga na-miss po ninyong episodes at mga gusto pong balikan na mga talakayan po natin dito sa Palay Bida sa Radyo Agri. Bukod po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel ay meron din po tayong mga iba pang digital platforms. Hanapin lamang po sa inyong Instagram at X ang Radyo Agri 90.1 FM. At gayon din po, nakabukas pa rin po ang ating text and call hotline 0962-119-7445 at gayon din po ang PhilRice text hotline na 0917-111-7423 para po sa mga impormasyon, mga karagdagang questions po tungkol sa ating topic at gayon din po ilang mga bagay na nais po ninyong malaman sa ating mga programa at gayon din po sa PhilRice. Ayan, syempre, habang hinihintay po siguro natin iba pang mga pagbati sa iba pang mga digital platforms natin, balik po muna tayo sa ating talakayan. Usapang rice black bug o itim na atangya pa rin po ang ating talakayan ngayon at kasama pa rin po natin via Zoom ang crop expert mula po sa PhilRice Central Office na si Kapalay Sir Leonardo Marquez. Ayan. So, for my fifth question naman po, with the kind of destruction in terms of lawak at yung tagal po ng pinsala o epekto ng pinsala po ng mga RBB, papaano nga po ba exactly naaapektuhan ng RBB ang ani at kita po ng ating mga kapalay? Okay, so kanina pinag-usapan natin kung paano ginagawa yung damage. Ngayon, pag-usapan natin gaano karami. So, sa mga lugar na normal na ang may sira ng RBB, fortunately, Ma'am Badet, dito sa ating sa Nueva Ecija ay hindi natin gaanong problema ang RBB dahil mataas po ang synchronization ng tanim natin. Yes. So, nagkakaroon po ng patlang yung kanilang henerasyon at napuputol yung kanilang pagdami. Yes. Pero sa mga lugar po na karaniwan na hindi po sila synchronized magtanim o lagi na lang o parte na ng kanilang pagpapalay ang RBB, ang 15 to 23% po ay regular na average damage sa mga lugar na ito dahil lang po sa RBB. So, ibig sabihin, kung tayo aani dapat ng 100 kaban, ang nawawala po doon ay 15 to 23 na kaban. Pero, doon sa mga napupuruhan o yung severe talaga, Yes.
yung damage ay pwede pong umabot ng 60 to 80 Wow. hanggang 100 tulad po na pinakita ko sa inyong picture. Opo. At ito naman po ay nangyayari lamang kung napapansin po nung ating mga magsasaka kapag ka po tayo ay nakipagsapalaran na magtanim na hindi sumabay sa pagtatanim. Opo. Yung unang picture po na yung nakita po natin na nagsusuwi pa lang ay may RBB na, ito po yung mga palay na nauna Okay. o yung katatapos pa lang ng anihan ay nagtanim na kaagad. So lumipat mula dun sa previous season, lumipas po yung populasyon ng mga RBB sa kanilang palayan. So yun po yung nangyayari pagka po tayo nauna. At karaniwan naman pong tinatamaan ng mas mataas na sira ay naman pong nahuli. Na halimbawa nahuli ka na ng 1 buwan o 1 buwan hanggang 2 buwan, ikaw naman po yung lahat na ng populasyon doon sa iyong papaligid, at dahil ikaw na lang ang hindi nakakaani, ay doon mapupunta yung RBB. Yun. Okay, so malaki po yung kanilang, malaki po yung nasisira, at ito nga po yung sitwasyon na maaari mabot ng 60, 80 hanggang 100% na wala na talagang aanihan. Sinasabi ko po kasi yung 60 to 80, ito po yung mga sitwasyon na nawalan na ng pag-asa si farmer, hinayaan niya na, maani na lang yung maani. Meron naman po yung talagang gusto pa sana niyang isasalba pa, pero wala na rin po talagang nagagawa. Ngayon po, Ma'am Badet, baka napapansin din ng ating mga farmer, bakit kaya itong huling yugto ng taon dito sa Nueva Ecija? Siguro kasi karaniwan po pagka po tayo ay may palay pa, standing na palay dito sa Nueva Ecija ng November, December, January. Yan po yung malaki ang nasisira. Opo. Ang explanation po kasi dyan, mas malaki po ang chance na dumami ang RBB during wet season dahil mas marami pong palay, mas malago ang palay, mas marami ang vegetation sa paligid. And then pag inani po 'yon, so maraming populasyon ang walang pupuntahan. Kung ikaw yung na-late, doon pupunta sa iyo. Yes po. Kaya po nagkakaroon tayo ng nasusustain yung mataas na ani dahil po wala nang pagpipilian yung mga RBB, kundi doon na lang po sa bukid mo. Ayun. Yes po. Pero hindi po biro yung 60 to 80. Actually, 15 to 20% nga lang po ay hindi na biro sa ating mga kapalay. So what more na umabot ng 80 hanggang totally wala na pong maani yung ating mga kapalay. Naku po, hindi po magandang hindi magandang balita yan sa ating mga kapalay. Yun po ang dito po sa sitwasyon na to, makikita natin yung kahalagahan po ng pagsasabay-sabay na pagtatanim. At saka pagkakaroon ng patlang o yung fallow period. Opo. Kumbaga at least kumbaga may confusion ba sa part ng mga RBB saan sila pupunta. At with that po, syempre, lesser chance na mapunta entirely dun lang sa palayan ni Kapalay A, halimbawa, mapupunta yung RBB dahil marami or malawak yung destruction. But syempre, hindi natin gusto na ma-distract o masira ang ating mga pananim. Kaya po yun. So, ipapasok ko na po, I think, swak na timing na rin po dahil with that kind of percentage of distraction, mahalaga po na malaman ng ating mga kapalay ano ba yung mga dapat gawin. So, with that po, ang aking next question, Sir Leonardo, is ano nga po ba yung mga practical at abot kayang paraan para po maiwasan at makontrol yung pagdami po ng mga RBB sa mga palayan? Para po hindi umabot dun sa 80 to 100% na wala po pagkasira ng mga ani nila. Tama po yun. Una po, napapahapyawan na natin, huwag kang magpapati una at huwag kang magpapahuli. Sumabay ka lang dun sa karamihan o mag-practice ang sa community ng synchronous planting. Yung po yung pinakamura at saka po pinaka-practical. Ngayon po, kung tayo po ay nagkaroon na ng populasyon po ng RBB, maganda po na yung ating pong pinaggapasan ay araruhin na kaagad o
kung pwedeng mag-practice ng dry land preparation. Kasi ang ginagawa po ng mga RBB, pag wala pa pong palay, o habang nag-iintay sila ng susunod na cropping season, survival mode muna sila. Ang kanilang ginagawa, it's either doon po sila doon sa pinaggapasan, nakasiksik sila doon. Kung matutuyo na, doon naman sila sisiksik sa lupa, doon sa mga crack ng lupa, parang hindi sinasamantala nila yung lamig na nandun sa ibaba, o kaya po doon sa mga other vegetation na nasa paligid po ng palayan. So kung tayo po ay magpa-practice ng dry land preparation pagkatapos mag-ani, malaki po yung mababawas sa populasyon. Pwede din po na kung mayroon pong nagpapastol ng itik at yun naman pong ating palayan ay sabihin na po natin na sinira po ng RBB, o kaya po nung nakaraang season ay may populasyon ng RBB, hindi naman po sabi ko nga sila aalis, maganda po dun ay pawalan naman po o payagan na po natin yung mga nagpapastol ng itik. Okay. At nabanggit ko na ba? O malilimutin talaga ako. Nabanggit ko na ba na dapat, oo, nabanggit ko na. Dapat sa panahon ng RBB, dapat ay sinigurado mo na ikaw ay naka-harvest na. Ayun. Para hindi ka na maapektuhan at huwag kang magpapatiuna. Okay, so nasabi ko na rin yung iba pa, gumamit ng magpapastol ng itik. Yes. Okay. Then, yung pong paggamit po ng metarhizium. So, ang dapat lang sigurong malaman ng ating mga farmer, ang metarhizium po ay isang amag na ang kanya pong sinisira o ang kanya pong kinakain ay yung katawan ng RBB. Ngayon po, saan ba makukuha yung metarhizium? Ang metarhizium po ay available po o pwede po tayong magpareserba dito po sa kapitbahay namin sa RCTC Region 3. Okay. So, puntahan lang po natin yung kanilang Facebook page at pwede po tayo makipag-ugnayan sa kanila para sa metarhizium. Yes. Pero ang mahalaga po, kung meron na pong RBB sa paligid, dapat po ay nakaantabay tayo. Tinitingnan natin yung populasyon kung ito ba ay tumataas. Kasi kahit nasa palayan po natin sila, hindi po natin kailangan may gawin kaagad. Tingnan po natin yung ating palayan kung may populasyon, at dapat po ang sabi, ang rekomendasyon po para sa paggamit ng metarhizium ay hanggang 5 o average na 5 bags per hill. Ibig sabihin, mababa pa yung populasyon, ay dapat gumamit na po tayo ng metarhizium, dahil ang metarhizium po ay hindi naman knockdown effect o yung pagka-spray natin mamamatay kagad. Kailangan po yan ay dumapo muna sa RBB, magparami, at saka po niya mapatay yung RBB. Ganun po. Kaya dapat konti pa lang ay agapan na po natin. And then, isa pang dapat gawin, yung bukid na may RBB, wag po nating patutuyuan. At dahil gustong-gusto po ng mga RBB yung nagsisiksik dun sa mamasa-masa lang o dun sa pinakababa na parte ng palay. Okay, pag may RBB, mas maganda, lalo na po pagka mga adult yung ating napapansin, patubigan po natin, itaas natin ang tubig, sabihin natin na 5 cm pataas. Ang purpose po nito ay para yung mga itlog na nakadeposit do sa base ng palay ay malubog at ito po ay hindi na papisa. So, yun po. Pa ang mga dapat natin gawin. Ito pa pala, ang gustong-gusto po ng mga RBB, nasabi ko na rin kanina, gusto po nila yung palay na makapal, ang suwi. Okay, so ang gagawin natin, pagka nagiging problema sa ating lugar o inaasahan natin ang RBB, sa taniman pa lang maganda na tayo. Babaan lang natin yung seeding rate, at kung maaari tayo magsabog tanim, mababang seeding rate na sabog tanim ang ating gamitin. Kung kaya po natin yung 40 kilograms per hectare, yun na po yung ating gamitin, kasi ang purpose po nun, para manipis lang yung seedlings, layo-layo, at hindi po pabor yung kondisyon para po sa RBB. So, wala ka namang masyadong binayaran dun sa ating mga binanggit. Pero po pagka mataas na
ang populasyon ng RBB at kailangan na po natin gumamit ng pestisidyo, magtanong po tayo sa ating mga suki o kaya po sa mga technician o sa local technician, local government technician po natin na bumibisita sa ating lugar. Magtanong po tayo ano bang magandang chemical at kung paano po gamitin. Yun po ang ating itanong. Ano ang magandang chemical? Dapat po ang gamitin natin ng rehistrado. Ingatan po natin yung ating sarili sa paggamit. At saka alamin po natin kung paano gagamitin. Kasi baka po inalam lang natin kung ano yung sikat. Bumili tayo o tapos sundin natin na lang kung paano ba yung tamang paggamit. Dapat po safe kung gagamit po tayo ng chemical. Totoo po. Okay po. Yun. So maganda po na-emphasize nyo po na kailangan registered. Kailangan po ay magtanong dahil bukod po dun sa mga nabanggit na mga technicians, ay andyan naman po of course ang ating mga municipal or city agriculture office na pwede po nating puntahan. At syempre po, andyan po ang team nila Sir Leonardo sa PhilRice para po patuloy na makapagbigay ng information. Di man po makapunta in person sa inyong opisina, pero ang Facebook page po ng DA PhilRice at yung text hotline nga po nila ay palagi pong naka-open sa ating pong mga kapalay at karadyo agri. Yes po. So magla-last question na ako, Kapalay Leonardo. Ano nga po ba yung papel naman ng tamang pagsasaka, kalinisan sa palayan at tamang paggamit po ng teknolohiya at yung na-mention po ninyo kanina para po mapigil yung RBB o yung itim na atangya? Okay, malaking bagay po na alam natin o kilala natin yung ating kalaban. So doon sa ating kaalaman, doon tayo kukuha ng paraan kung paano natin sila lalabanan o paano natin pabababain yung kanilang populasyon doon sa antas na non-damaging o yung damage nila ay hindi significant o hindi makakabawas po ng ating ani. Hayaan lang po natin sila ando doon, pero bantayan po natin sila. Ngayon, ang tamang teknolohiya po, alamin natin kung kailan tayo dapat magtatanim para maiwasan yung kanilang season o yung kung kailan sila madami. Ano ba yung ating tamang cropping establishment? So sabi ko kanina, dapat mababa ang seeding rate at saka po kung maaari, kung kaya natin o nagpa-practice na tayo ng direct seeded, ay maganda po na direct seeded na mababa rin po ang seeding rate. And then yung kalinisan, napakahalaga po ng kalinisan. Sabi ko nga po kanina, pagkatapos ng ating cropping season, ang mga RBB ay survival mode. So yung damo, yung mga hindi po natin tinatabas o hindi natin nililinis, yun lang po ang kanilang mode of survival. So kung di po natin lilinisin yung ating palayan, ibig sabihin, yung mga peste, hindi lang po RBB, kasama na po ibang insekto pa na peste, ay doon po sila maninirahan, lalong-lalo na po yung mga weeds na kapamilya ng palay o yung mga grasses ay malaki po yung naitutulong para po makatawid sila dun sa susunod na season. So yung kanilang survival mode ay maging sumakses yung kanilang survival mode. So dapat ay practicein po natin o isama natin sa ating cultural practices yung pagiging malinis po ng ating So palagay ko po, Ma'am Badet, yun lang po at sabi ko nga po ay may konti lang, kahit may konti lang mapulot yung ating mga farmers sa ating pinag-usapan, malaking bagay na po yun para sa kanila po pagsasaka. At pag-iwas po sa RBB at iba pang peste. Yes, naku po, for sure, hindi lang po konti, but napakadami po ng mga mapupulot, of course, ng ating mga kapalay sa mga information po na inihatid po ninyo sa amin. So, naku po, maraming salamat po, Sir Leonardo, sa muling pagbabahagi ng inyong expertise tungkol po sa RBB o sa itim na atangya. And we hope, sir, na hindi po ito yung second and last, ha, sir? Looking forward Anytime po. Yes po. Maraming salamat po ulit. So, yan po ang ilan sa mga makabuluhang impormasyon at syempre panibagong talakayan na naman po ang naibahagi sa atin dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri, partikular na nga po sa ilang mga impormasyon tungkol po sa RBB o yung mga vampira po sa ating mga palayan na of course ayaw na ayaw po ng ating mga kapalay at mga karadyo agri na mga magsasaka. Yan. So at this point po ay magtungo na po tayo sa ating Palay Tanungan segment. So magre-recap po muna ako. So bago tayo magtungo sa ating Palay Tanungan question,
Ngayon ang pong araw, sagutin po muna natin yung naging palay tanungan po natin last week. Mula po sa tanong na tama o mali, ang whiteheads ay sanhi ng stem borer. Kapag nag-spray na sa panahon ng pamumunga, huli na po dahil patay na ang uhay at hindi na naaabot ng laso ng uod. Kaya po mahalaga ang regular monitoring at tamang timing sa pagsugpo ng peste. So ang sagot po dito ay tama. At ayan po, isa po sa mga sumagot po sa atin na last time ay si Kapalay Glenn Balanag mula po sa Aringay o Aringay, La Union. So maraming salamat po sa pagtugon po sa ating palay tanungan last time. At eto po sa ating mga kapalay at mga karadyo agri, narito na po yung katanungan ngayon sa ating palay tanungan segment. So, para po makasama po sa ating or magiging raffle po ng ating programa sa mga susunod po na mga araw, ayan, i-announce po sa atin yan and i-coordinate po sa atin yan, of course, ni Kapalay Minard Pagaduan na nakatutok ngayon sa atin. Ayan, shout out sa iyo kapatid at sa lahat din ng mga nakatutok sa ating Facebook pages. Ayan, itatype lamang po ninyo sa inyong mga mobile phones ang radyo, space, pangalan, space, ang inyong bayan o lokasyon at ang inyo pong sagot kung ito po ay tama o mali sa 0917-111-7423 o sa PhilRice Text Hotline. So ulitin ko po radyo, space, pangalan, space, ang inyo pong bayan at ang inyo pong sagot, tama po ba yan or mali? Ayan. So para po sa ating palay tanungan ngayong araw po na ito, ayan, tama o mali ang pagpapanatiling malinis ng palayan at pag-aararo pagkatapos ng anihan ay nakatutulong upang mabawasan ng pamumugad at pagdami ng rice black bug. So yan po ang ating palay tanungan. At para po makasagot, i-text lamang po ang radyo space, pangalan space, bayan na inyong tinaroroonan, space ang inyo pong sagot sa 0917-111-7423. Ayan. So, isa-shoutout po namin of course sa ating susunod na episode, yung unang 5 na makakasagot po ng tama. At syempre ay kasama na rin po ito sa magiging raffle para po manalo ng exciting prizes na i-announce po namin sa mga susunod na araw. Kaya abangan po ninyo yan dito po sa ating programa mga kapalay. Ayan. So, bago po tayo tuloy ang magpaalam, isang public service announcement po muna. Ayan, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga ang kanin sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Pero alam mo ba na may iba't ibang uri ng bigas at hindi lamang po yung nakasanayan natin na kulay puti dahil meron pong brown, red, at black rice na meron pong dagdag na bitamina. So ang mga ito bagamat hindi po siya common o karaniwan sa marami sa atin, ay may taglay po na fiber, iron at iba pang sustansya na makakatulong para tayo ay maging malusog at hindi lamang po busog. At para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po natin ngayong araw, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Hotline sa numerong 0917-111-7423. Gayon din po ay like at i-follow nyo na po ang Facebook pages ng DA PhilRice, DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM page. Kung meron naman po kayong mga shoutouts, concerns at comments at gayon din mga katanungan sa iba pang mga programs po natin dito sa ating himpilan, meron pa rin po tayo of course text and call hotline, ang number na 0962-119-7445. At maaari po ninyong balikan na mapakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri episode tuwing Sabado po yan sa ating 90.1 FM channels. At sa ngalan nga po ni Kapalay Minard Pagaduan at ng Philippine Rice Research Institute, ako po ang inyong kapalay at karadyo Agri Badeth mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At dito na nga po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.